Magandang umaga ma'am, magandang umaga sa inyong lahat. Ito po pala ang gawa ng pangkat 2 at ang tatalakayan namin ngayon ay tungkol sa edukasyong pangkapayapaan sa sambayanang Pilipino. Ayon sa historikal, sosyal at pundasyong panreliyon. Ayon sa UNICEF, ang edukasyong pangkapayapaan ay binibigyan ng kahulugan bilang proseso ng pagtataguyod ng kaalaman, kasanayan, ugali at pagpapahalagang kailangan para magkaroon ng pagbabago sa pag-uugali na mabibigay daan sa mga bata, kabataan at matatanda na maiwasan ang hidwaan at karahasan. Ito rin ay uri ng edukasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at pag-unawa sa mga mag-aaral sa mga isyu ng kapayapaan, katarungan at pagkakaisa. Parehong lantad at struktural upang malutas ang salungatan ng mapayapa at upang lumikha ng mga kondisyong nakakatulong sa kapayapaan, maging sa interpersonal, intergroup, pambansa o international na antas. Ang edukasyong pangkapayapaan, ito ay ginawang daan upang magkaroon o upang mapalawak ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagbabago ng kanilang ugali at ang pagkakaisa ng bawat tao at kung gaano kahalaga ang pagiging makatarungan sa ibang tao. Ito ang purpose ng edukasyong pangkapayapaan. Yun lang po at papalawakin pa ni Ms. Renaling ang kahulugan ng edukasyong pangkapayapaan. Maraming salamat, Binibining Francesca. Sa konteksto ng edukasyong pangkapayapaan, ang historikal ay naglalayong unawain ng naging pangyayari at karanasan sa nakaraan na maaaring magkaroon ng epekto sa kasalukuyan, sitwasyon na lipunan at adhikain ng kapayapaan. Ang sosyal ay nagtutuon ng pansin sa mga ugnayan, pagkakaisa at dialogo sa pagitan ng mga sektor ng lipunan upang mapalaganap ang kultura ng kapayapaan. Ang edukasyong pangkapayapaan ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad ng lipunan. Noong unang panahon, ang edukasyong pangkapayapaan ay maaring hindi gaanong binibigyang halaga dahil ang pangunahing layunin ng edukasyon ay ang pagtuturo ng makademikong kasanayan at kaalaman. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng mga programa at pulisiya ng ating pamahalaan. Mayroong malawakang pag-unawa na ang pagtuturo ng mga kasanayang pangkapayapaan ay mahalaga upang palakasin ang ugnayan at respeto sa pagitan ng mga tao at mga kultura. Sa hinaharap, inaasahan natin na ang edukasyong pangkapayapaan ay patuloy na magiging mahalaga at magkakaroon pa ng mas malaking suporta mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang pagtuturo ng mga kasanayang pangkapayapaan ay maaring maging bahagi ng core curriculum sa mga paaralan at institusyon ng edukasyon. Ito ay magbibigay daan sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap ng bawat individual sa ating lipunan. Yun lamang po at ang susunod na tatalakay ay si Ginoong Bangos. Historikal. Ang historikal ay tumutukoy sa mga pangyayari at kaganapan na mula sa nakaraan na may kaugnayan sa isang partikular na konteksto. Sa pamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, natutunan ng mga mag-aaral ang mga pangyayari at karanasan na nagbigay sa kanila ng kamalayan sa mga suliranin at hamon na kinakaharap sa lipunan. Na ito ang mga kasaysayang pangyayari na malaking naimpluwensyahan ang modernong mundo. Una, ang Rebolusyong Industrial, noong panahong 1760 hanggang 1840. Ito ay isang panahon ng malawakang pagbabago sa produksyon, industriya at transportasyon. Ang rebolusyong ito ay nagresulta sa paglago ng mga pabrika, pag-usbong ng mga lungsod at pagtaas ng produksyon. Nagbago rin ang pamumuhay ng mga tao mula sa agraryo tungo sa industrial. Pangalawa, ang unang digmaang pandaigdig noong 1914 hanggang 1918. Ito ay isang malawakang digmaan na naganap sa buong mundo. Ang digmaang ito ay nagresulta sa pagkabagsak ng mga imperyong kolonyal, pagkabuo ng mga bagong bansa at pagkatatag ng mga liga ng mga bansa. Pangatlo, ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Sa panahong ito, dumating ang mga Kastila sa Pilipinas na pinangunahan ni Ferdinand Magellan.
ang pagdating ng mga Kastila ay nagdulot ng malalim at malawakang pagbabago sa lipunan, kultura, at pamahala sa Pilipinas. Narito ang mga epekto ng mga pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas o sa ating bansa. Una, ipinakilala nila ang Kristyanismo sa bansa at nagdulot ito ng pagbago sa paniniwala at kultura ng mga Pilipino. Ipinakilala rin nila ang modernong sistema ng edukasyon at pagsulat na nagbigay ng mas malawak na kalaman sa mga Pilipino. Nagdulot rin ng pag-unlad sa ekonomiya ang mga Kastila sa pamamagitan ng pagkatatag ng mga negosyo at pagkabuo ng mga infrastruktura tulad ng simbahan, paaralan at kalsada. Gayon din, nadala rin nila ang mga produktong Europyo na nagdulot sa pagbago sa mga pamumuhay at pamilihan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga mabuting dulot na ito, hindi rin natin maaring kalimutan ang mga negatibong epekto ng pananakop ng mga Kastila, tulad ng pagsamantala, pang-abuso at pagkaubos ng likas na yaman ng bansa. Ito ay nagdulot ng pagkawatak-watak ng mga tribo at kabihasnan na dati mayroon sa Pilipinas. At yun lamang ang epekto ng historical sa ating pamumuhay o sa ating modernong mundo sa ngayon. Maraming salamat, Ginoong Banglos. Ngayon naman ay pakinggan natin si Ginoong Barilio. Sosyal, isang salitang nagmula sa salitang Ingles na social. Sa konteksto ng salitang sosyal, ito ay tumutukoy sa iba't ibang aspeto ng relasyon ng mga tao sa isa't isa at sa kanilang pakikisalamuha sa lipunan. Ito ay may kinalaman sa mga aktibidad at ugnayan sa nagaganap sa isang individual o grupo ng mga tao sa iba't ibang mga larangan tulad ng edukasyon, trabaho, pamilya at pag-ibig. Ang sosyal ay maaaring may kaugnayan sa mga aktibidad na nagpapalawak ng mga koneksyon ng tao tulad ng pakikisalamuha sa mga kaibigan, pagdalo sa mga social event, o pagsali sa mga organisasyon. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan, magbahagi ng ideya, at tumawak ang kanilang network ng mga kaibigan at kakilala. Ang pagiging sosyal ay maaaring magdulot rin ng pag-unlad ng mga interpersonal na kasanayan tulad ng pakikinig, pakikipag-usap at pag-unawa sa iba. Ang pagiging sosyal ay may malaking kahalagahan sa buhay ng isang tao. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo at nagpapabuti sa ating kagalingan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Una, ang pagiging sosyal ay nagbibigay sa atin ng mga mahalagang koneksyon sa ibang tao. Ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng magagandang kaibigan at suportang pang-emosyonal. Ang mga malalalim na ugnayan sa iba ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magbahagi ng mga karanasan, magtulungan at maging bahagi ng isang komunidad. Pangalawa, ang pagiging sosyal ay nagpapabuti sa ating kalusugan. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagpapababa ng stress at nagdaragdag ng kaligayahan. Ito ay nagbibigay rin sa atin ng mga oportunidad na maging aktibo tulad ng pag-join sa mga grupo o organisasyon na may kinalaman sa ating mga interes. Pangatlo, ang pagiging sosyal ay nagpapalawak ng aming kaalaman at perspektiba. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba, natututo tayo ng mga bagong ideya, karanasan at pananaw sa buhay. Ito ay nagpapabukas ng ating isipan at nagpapalaganap ng pagkaunawa at pagkakaisa. Ang mga epekto ng aspektong sosyal sa edukasyong pangkayapaan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang implikasyon. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto nito. Una, pagpapalaganap ng tolerance at pag-unawa. Pangalawa, pagpapalalim ng kamalayan sa mga di katarungang pangyayari. Pangatlo, pagpapalakas ng empatiya at pakikitungo sa iba. Pang-apat, pagbuo ng isang mapagkakaisang lipunan. Maraming salamat, Ginoong Barilio. Ngayon naman ay pakinggan natin ang huling tagapag-ulat na si Binibining Carol. Ang pundasyong panrelihiyon ay tumutukoy sa mga prinsipyong moral at etikal mula sa mga relihiyon na maaaring magsilbing batayan para sa pagbuo ng mga hakbangin tungo sa kapayapaan. Sa pagkakapagsama-sama sa mga konseptong ito sa edukasyong pangkapayapaan,
Layunin nito ang pag-unlad ng kamalayan sa kasaysayan, pagpapahalaga sa ugnayan ng tao, at pagtanggap sa mga prinsipyong moral mula sa iba't ibang relihiyon upang makamit ang isang mas mapayapang lipunan. Alam natin lahat na ang relihiyon ay isa sa mga daan upang magkakaisa at magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa iba't ibang tao. Ito din ay isang daan upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at pagpuri sa Kanya. Alam rin nating lahat na ang tayo ay may iba't ibang paniniwala at sa pamamagitan ng pag-aral, pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang paniniwala ay makamit natin ang mas matiwasay at mas mapayapang lipunan. At diyan nagtatapos ang aming pag-uulat tungkol sa historikal, sosyal at pundasyong panrelihiyon. Maraming salamat po sa pakikinig.